Good morning po sa inyong lahat muli sa Pilipinas. Salamat sa inyong pagdalo at sa mga taga Nueva Ecija, Labo, Camarines Norte, sa Salvacion at sa Manila, of course. Good morning po sa inyong lahat. So sa ating pagpapatuloy po ng pagbabasa, kung titingnan ninyo ay nasa Philippians chapter 2 na tayo. So pakikuha po ng inyong mga Bible, Philippians chapter 2, at makapagsimula na tayo. And bago po natin simulan ang lahat ng ito, let's pray po muna. Hallelujah, Father God, salamat po muli sa oras na ito, O Diyos, na alam namin na Ikaw ang Diyos na nakakasakop sa apat na lugar ng gawain ito, maging ito man ay sa Maynila, sa Bicol, sa Nueva Ecija, at sa Camarines Norte. We thank you so much, Father God, dahil Ikaw ang patuloy na Diyos na nag-iipon sa amin upang pakinggan namin ang mga salita mo, at sa mga salitang ito, O Diyos, dito kami natututo kung paano namin maunawaan ang kalooban mo, at dahil dito kami po ay nakasusunod sa iyo. Kaya salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy nagtuturo sa amin. Pinasasalamatan namin ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, chapter 2 po ng Filipos, kung handa na kayo, pakikuha po ito. Verse 1, ang sabi dito ay ang halimbawa ni Kristo. So kaya nga, kung titingnan po natin ang Biblia, ayon sa ating naunawaan, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao, at ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesus, na kung saan sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng paglalakad niya dito sa lupa, dinidemonstrate niya sa atin kung paano tayo maging tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng katangian ng Panginoong Hesus. Kaya dito po, mababasa natin dito ano ang halimbawa ni Kristo. As a followers of Christ, dapat ganun tayo, kasi katulad po ng pinaunawa sa atin dito sa kanyang mga salita, tayo ay nakipag-isa sa kanya. Nakipag-isa, ibig sabihin yung naituturo po sa atin, kung tayo nakipag-isa kay Kristo ay wala na ang dati nating pagkatao. Ibig sabihin yung mga old life natin, na mga ginagawa nating mga bagay noon na hindi nakalulugod sa Diyos, naalis po yun dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ngayon, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, dito po natin ay unawaan ano ba ang buhay Kristiyano, paano natin ito magagawa, at ito po yung binibigay sa atin ngayon, itong chapter 2 na to, ang halimbawa ni Kristo na dapat po nating tularan. So verse 1, kaya nga, yamang mayroon kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig. So ito po ang pagiging unite, kaya nga unity. Kaya nga dito natin, katulad ng pinaunawa sa atin kahapon, ang Espiritu ng Diyos po ay para-pareho ang pagtuturo. Dapat, di ba? Pero bakit may iba-ibang katuruan? Ito nga, tinuturo sa atin, kailangan dito tayo nananatili sa salita ng Diyos. Dahil ito po ang nagbibigay ng instruction sa atin. Kailangan nakatutok talaga tayo dito. Huwag tayong gagawa ng sariling pagtuturo, kundi dito lang tayo sa salita ng Diyos na ito po. Dahil there's only one Holy Spirit na nagtuturo. Iisang kaisipan, katulad pong sinasabi dito, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso't diwa. Ibig sabihin walang salungatan, magkaisa kayo sa puso't diwa, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. So ito po yung pinakita sa atin doon sa unahan ni Pablo, na yung mga huwad na guro na tinutukoy doon, gumagawa sila ng sariling ibig sabihin sariling mga kaunawaan, na ang purpose kasi nila, kumbaga tinitwist nila ang word of God, pinapaganda, ibig sabihin dinadagdagan o kinukulangan upang makapag-manipulate ng tao. Para kumbaga sa
makuha nila yung loob ng tao at sila ay makakuha nung anong kanilang mga mas maling motibo. Kaya tinuturuan tayo ng Word of God po na manatili tayo sa salita ng Diyos upang hindi tayo mailigaw. Ano po? Hindi mailigaw. Kasi kung hindi natin alam ang Word of God, madali tayong madaya. Ibig sabihin kasi kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, kapag may lumapit na mga tao, na halimbawa na mga manlilinlang, ano ang panlaban mo at hindi mo nga alam ang salita ng Diyos? Kaya tinuturuan tayo ng Word of God, manatili tayo dito, at habang nananatili tayo sa kanyang salita, na andyan yung unity. Kasi ang Holy Spirit po ang the best teacher, hindi ang pastor, hindi ang preacher, hindi kung sino mang leader ng religious group, kundi ang tagapagturo natin ay ang Holy Spirit, na kung saan doon pinapakita dito sa atin ano ang mga fruits of the Holy Spirit, na dahil doon nasusundan natin ito. Kaya kung ang tao, ang bawat isa sa atin ay nagkakaisa at nauunawan ng Word of God, na iisang kaunawaan ang ating malalaman. Iisang kaunawaan, ang sabi dito, iisang pagkakaisa ng puso't diwa. Hindi nagsasalungatan. Sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Yan po ang ibig sabihin po. Ang Holy Spirit, tinuturuan tayo, anuman ang ating gawin natin ito para sa Diyos at hindi para sa ating mga sarili, at lalo nang hindi ito ipinagyayabang. Dahil pinaunawa sa atin ang Word of God, wala tayong maipagmamalaki. Dahil kung tayo napapabanal o nakakalayo sa kasalanan, hindi ito sa ating lakas, kundi ito'y tulong ng Holy Spirit na nag-able sa atin na ma-overcome yung dati nating mga ginagawa. Kaya walang sino man sa atin ang mga pagmamalaki. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lang po ito sa Diyos. So lagi po nating tatandaan, sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling kapakanan. Ayan. Kundi, wag sa sariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito rin ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So lagi pong pagpaparaya ang ibig sabihin po dito. Ito rin yung mas nakakahigit sa inyo ang inyong kapwa kaysa sa inyong sarili, kasi kapag ganun po ang ginawa natin, yan yung signs of humbleness. Kasi kapag lagi tayong nakatutok sa ating sarili, yan ang nagkukos ng kayabangan. Kapag lagi mong nakikita ang sarili mong, ako magaling, ako si ganito, ako ganyan, yan na po ang nagtutukoy dito sa pagyayabang. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon at ng salita ng Diyos, higit ninyong pahalagahan ang inyong kapwa. Inyong kapwa towards other. Laging ang inyong kapwa ang isipin at hindi yung sarili. Kasi kapag puro sarili, yan po ang tinatawag na makasarili. Makasarili nga, laging sarili ang iniisip. Yun ang nangyayari, nagiging selfish ang isang tao. Pero pinatunayan sa atin ang salita ng Diyos, kaya nga ang title nito, Halimbawa ni Kristo. Kasi pinaunawa sa atin ng Panginoon, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Bilang anak ng Diyos, nagpakababa siya para sa atin. Okay? So ito po ang pinapaunawa niya dito. Maging halimbawa kayo tulad ni Kristo. Lagi niyong iisipin ang kapwa. Noong hindi pa natin alam ang salita, wala tayong ginawa kundi isipin ang sarili. Kaya nga nandoon naglalamangan. Naglalamangan kasi gusto mo makakalamang ka lagi sa iyong kapwa. Pero bilang anak ng Diyos, pinaunawa sa atin dito, tularan ninyo si Kristo. Gawin ninyong halimbawa si Kristo, na kahit siya ay isang Diyos, isang anak ng kataas-taasang Diyos, nagpakababa siya, bumaba siya sa lupa upang ipakita niya sa atin at i-demonstrate ano ang karakter bilang anak ng Diyos. So, dito pa lamang makikita natin po dito ang pagpapaunawa sa atin na ibig sabihin, makikita natin ito sa ating sarili. Ano ba ang lagi mong iniisip? Lagi ba kapakanan mo? Lagi ba yung dating puro ka na lang gusto mong ikaw lagi ang nauna bago ang iba? Hindi po yun ang karakter ni Christ na pinapaunawa sa atin. Kundi ang sabi dito, higit ninyong pahalagahan ang inyong kapwa kisa sa inyong mga sarili. At kapag ganun po ang nakikita ng Diyos sa atin, ang Diyos ang nagre-reward po sa atin. Ayaw niya tayong maging mga selfish, mga makasarili. So ayan, verse 4, pag sakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Ayan. Kasi kapag ang tao po hindi naunawan ang salita ng Diyos, talagang umiiral dito ang pagiging makalaman. Ibig sabihin, yung lahat
bakit kasi pong alam natin ang mga hilig ng laman ay opposite sa Word of God. Ito nga, makalaman, ibig sabihin yung gusto mong ikaw lagi nakakalamang sa iyong kapwa. Gusto mo lagi ikaw ang mas nakakahigit. Mga bunga yan kayabangan, ano pa yun, ito nga, mga makasariling hangarin. So yan, kaya ang bilin sa atin dito, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Ano po? Kapakanan ng iba, hindi na yung sarili natin. Ano po? Laging kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Iyan ang bilin dito. Higit ninyong kasi po tingnan nyo ang Diyos, tinuturuan kasi tayo kung paano tayo talaga makasunod sa kanyang kalooban. Lahat ng instruction ng Diyos dito, talagang laban ito sa ating mga sariling mga hilig. Nung tayo makamundo, tulad ng sabi ko lang, ang lagi nating iniisip, gusto natin tayo ang nakakalamang sa kapwa. Pero bilang anak ng Diyos, pinapaunawa sa atin, gawin ninyong halimbawa si Kristo, na ibig sabihin, hindi inisip ni Kristo ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili, bagkus kinalimutan niya ito alang-alang sa atin. So katulad ng pinapaunawa, dahil tayo followers ni Christ, tayo nakipag-isa sa kanya, dapat ganito ang ating mga attitude. Ano po? Dapat laging ang kapwa natin ang unang iniisip, hindi yung mga sarili natin. Napakahirap po nitong gawin. Napakahirap nitong gawin. Kaya nagagawa lang natin ito sa ilalim ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na magawa ang bagay na to. So, kaya tinuturuan tayo, manatili tayo sa Kanya at siya naman ay mananatili sa atin. At anumang gawin natin sa pangalan niya, ito'y magagawa natin. Ma-overcome natin ang lahat ng anumang mga kahinaan natin, anumang mga gawa ng mga laman natin, katulad ng kayabangan or pagiging makasarili. Na-overcome ito dahil ang Holy Spirit ang nangingibabaw, which is ang Holy Spirit, ang bunga nito ay pag-ibig, kahinahunan, kapayapaan, di ba? So yun yung mga fruits of the Holy Spirit. Kaya habang tayo po nasa ilalim ng Holy Spirit, nagagawa nating mapagtagumpayan ang dati nating mga ginagawang hindi nakalulugod sa Diyos. So ito po ang sinasabi dito, lagi po nating uunahing iisipin ang ating kapwa bago ang ating kapakanan. Kasi kapag nakita ng Diyos na ganito ang ating motibo at ganito ang ating puso na nasusuri ng Diyos, na mas pinapriority natin ang ating kapwa dahil yun ang kanyang sinabi, doon tayo nire-reward ng Lord. Ano po? Kaya ito, pakatandaan po natin, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Pero noong hindi natin nakikilala ang Panginoon, yan nga, may mga nakikita tayo na nanakawan niya yung kapwa, or kung ano-ano mga ginagawang pagsasamantala, dadayain niya ang kanyang kapwa. Kita niyo po, kaya doon na naman pinakita sa atin na sa mga taong gumagawa noon, mga pandaraya, mga pagnanakaw o pagsasamantala sa kapwa, bumabalik yun sa kanilang buhay. Kaya kikita natin ang mga buhay nila walang kaunlaran dahil hindi po kalooban ng Diyos ang dapat ganun ang gawin. Pero dito sa pagsunod natin sa kanyang kalooban, makikita mo sa iba't ibang kaparaanan na andoon ang talagang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin kapag tayo lumapit sa Diyos. So yan po ang pakatandaan nating lahat, mas higit nating pahalagahan ang ating kapwa kisa sa ating sarili, kasi doon nabibreak yung pagiging selfish ng isang tao, which is, that's not the fruits of the Holy Spirit. Isa yan sa kalaban ng banal na Espiritu ng Diyos, ang mga taong makasarili. Verse 5, naway nagkaroon kayo ng kaisipan naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Pakinggan po natin ito. Anong klase ang kaisipan ni Kristo? Ano po? Ito po, nawa, sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo, kasi nga nakipag-isa nga tayo sa Diyos, nakipag-isa tayo kay Kristo. Kung maalala po ninyo na talagang we accept Jesus Christ as our Lord and Savior by faith, nakipag-isa tayo sa Kanya. Kaya kung tayo totoong nakipag-isa sa Diyos, ito ang dapat nating kaisipan. Pakinggan ninyo po, verse 6, tingnan niyo dyan. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay? Napakalinaw po ito. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang aliping, ipinanganak siya bilang tao. So dito po napakalinaw, although siya ay Diyos, anak ng kataas-taasan Diyos, hindi niya kumbaga, hindi niya yun ipinagpilitang magmanatili siyang kapantay ng Diyos for the purpose para tayo maabot, kaya siya naging tao. 100% tao siya nung lumalakad po sa lupa. Nagugutom, nauuhaw, nasasaktan, pero kinalimutan niya yun dahil sa iyo at sa akin. Para tayo makaahon doon sa ating kasalanan o mabayaran ang ating mga kasalanan. Kaya yun ang pinapaunawa sa atin, maging tulad kayo ng kaisipan ni Kristo na hindi niya inuuna o tinitingnan kung ano ang kanyang kalagayan, bagkus mas inisip niya tayo kaysa sa kanyang sarili na dumaan siya sa paghihirap. Imagine niyo po yan, anak ng kataas-taasang Diyos, pinahirapan, inalipusta, dinuraan, naandun, nakita natin nung bago siya ipako sa krus, kinurunahan ng tinik, andun yung pag-iinsulto, sinasampal, piniringan ang mata. Ngayon, kung iisipin po, noon, kasi imaginein mo po, anak ka ng Diyos, ganon ang gagawin sa'yo, pero hindi niya po yun inalintana para lang tayo ay makalapit sa Ama. Okay? So ngayon tayong mga followers ngayon na tagasunod, dapat tulad ng sabi dito, dapat ganon ang inyong mga kaisipan na hindi ang sarili ninyo ang unang iniisip, kundi ang kapakanan ng iyong kapwa. Okay? Verse 7, dito nga, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang aliping ipinanganak siya bilang tao. Kasi nga, dumaan baga siya kay Virgin Mary, kung maalam natin, yung Holy Spirit, bago pa siya pinanganak, na dumaan siya sa pagiging, ibig sabihin, 100% tao. Dumaan siya, pinagbuntis siya ni Mary, lumakad siya dito sa lupa. Nakita natin sa iba't ibang anggulo ng kanyang buhay. Tinempt siya, di ba? Nagutom. Lahat ng temptation na doon as a human, 100% na human. Yun po pinapakita dito, kinalimutan niya ang pagiging Diyos, bagkus ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, okay? Nung siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So dito natin naintindihan na hindi natin pwedeng masasabi ngayon, tao lang akong nagkakasala, which is yun ang mga rason natin po nung panahon. Which is totoo naman. Kasi totoo, wala tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili, pero nga ang itinuro sa atin ngayon, nakipag-isa tayo sa banal, dapat tayong magpakabanal. Dahil pinaunawa sa atin nung nakaraan, hindi pwedeng sasabihin natin na I'm with Christ, pero patuloy akong gumagawa ng pagkakasala. Dahil katulad ng sinabi ni Pablo, hindi pwedeng si Kristo'y tagapagtaguyod ng inyong kasalanan. Hindi ibig pwedeng sabihin na sasabihin mong I'm with Christ pero palagi kang nasa inuman. Hindi pwedeng sinasabi na I'm with Christ pero ang patuloy yung ginagawa ay laban sa kalooban ng Diyos, kasi malinaw, hindi si Kristo sasama sa ganung mga bagay. So nung naintindihan po natin ang bagay na ito sa pagbabasa, doon natin natuturuan at nasusupil ang ating mga sarili na iwasan yung mga bagay na dati natin ginagawa, dahil pinapatunay dito, isa kang anak ng kataas-taasang Diyos. Unawain mo ang bawat ginagawa ni Kristo, gayahin, katulad ng sabi dito, halimbawa ni Kristo kailangan nating gayahin. Kaya dito iniisa-isa, sino ba itong si Kristo? Anak ng Diyos na naging tao para sa atin, para tayo maabot. Kaya sabi dito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So kaya nga doon na makikita natin bakit tayo nagkakasala dati? Kasi ang sinusunod natin ang hilig ng ating laman, kung ano ang gusto natin. Pero ang pinapakita ng Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos, hindi ang sarili niya ang nasunod. Kung maalala po natin, ang Panginoong Hesus nung malapit na siyang ipako sa krus, di ba? Halos tumutulo ang kanyang luha na parang dugo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, Ama ko, kung maaari lamang, wag ko nang danasin ang paghihirap na ito. Subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So pinapakita po sa pamamagitan ng buhay ni Kristo, kung ang sinusunod lang natin ang kalooban ng Ama, talagang hindi po tayo magkakasala.
Pero dahil sinusunod natin noong panahon na yun ang mga gusto natin, yun ang nagdadrag sa atin sa kasalanan. Kasi nga, kaya nga dito, napakahalaga po na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Dahil dito natin nakikita ano ang kalooban ng Diyos, ano ang mga instruction ng Diyos sa ating buhay. At habang binabasa natin ito, natuturuan tayong sumunod at enable tayo ng Holy Spirit na papagtagumpayan yung mga bagay na hindi natin napagtatagumpayan noon. So ngayon, pinapakita uli, balik tayo dito sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Imagine niyo po, sino makakagawa ng bagay na yun? Wala. Pero ginawa ng Panginoong Hesus yun alang-alang sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Kaya dito tinuturuan tayo, kung kayo nakipag-isa kay Kristo, dapat hindi ang gusto nyo ang nasusunod, kundi kung ano ang kalooban ng Ama, na kung saan dito natin mababasa ano ang mga kalooban ng Ama. Diba? So, ayan. So, verse 9, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan sa lahat ng pangalan. Dahil sa pagiging masunuran ng Panginoong Hesus, doon siya ni-reward. Ano po? Natulad ng sinabi dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at walang ibang pangalan, higit siya sa lahat ng pangalan. Kaya makikita natin Jesus, yung word na Jesus Christ is the name above every names. Ibig sabihin, siya lamang ang tao, kasi tao, di ba? Tao siya nang lumakad dito sa lupa. Siya lamang ang kauna-unahang tao na lumakad sa lupa na hindi nagkasala kahit nandun ang temptation, kasi hindi niya sinunod ang gusto niya, kundi sinunod niya lamang ang kalooban ng Ama. Which is itong pinapakita sa atin sa ating buhay spiritual. Kapag sinusunod natin ang kalooban lamang ng Ama, which is dito ang mga sinasabi ng Diyos na instruction, talaga pong hindi tayo magkakasala. Naintindihan natin? Nagkakasala tayo dahil ginugusto nating sundin ang ating mga gusto. Pero kung naka-tune in lang tayo sa Word of God at pinipilit nating supilin ang ating sarili, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, kakalimutan natin ang gusto natin. Ang dami nating gusto. Dahil ang katawang lupang ito, ang gusto nito talaga itong makalaman. Dahil nandito tayo sa lupa. Kaya pinaunawa sa atin, pailalim kayo sa banal na Espiritu ng Diyos upang hindi manaig ang gusto nyo, kundi kung ano ang kalooban ng Espiritu ng Diyos ang siyang makapangyari. Kaya nga tinuturoan tayo, laging dapat filled by the Holy Spirit, kasi dalawang bagay bagang pinaunawa sa atin. Espiritu ng umiiral sa sanlibutan, which is yan yung ginagawa ni Satanas, di ba? Na talagang ganyan ang kanyang espiritu, ang tawag dito, siya ang umiiral dito sa lupa. Kaya na pinaunawa sa atin last week, kaya ang tao nagiging masama dahil wala siya sa ilalim ng Espiritu ng Diyos. Napapasukan siya ng Espiritong umiiral sa sanlibutan, kaya nagagawa niya mga bagay na labag sa Diyos dahil doon sa Espiritong yon. Ngayon, there's two Holy Spirit, kaya may Holy Spirit and may bad spirit. So itong Holy Spirit na ito, kapag tayo napapailalim sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin nasa ilalim tayo ng Holy Spirit, kaya ang nagagawa natin ay ang kalooban ng Diyos. Diba? So kaya nga tinuturuan tayo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. At magagawa ninyong lahat na mapagtagumpayan ang sanlibutan dahil napagtagumpayan ko na yan. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. At tulad uli ng sabi ko, nagkakasala tayo dahil ginagawa natin ang gusto natin. Pero kung susundin natin ang kalooban ng Ama, tulad ng Panginoong Hesus na sinabi dito, sinunod niya ang kalooban ng Ama at hindi ang kanyang sarili. At doon siya itinaas ng Diyos. Binigyan siya ng higit sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin, siya po ang pinakahigit sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin, tulad na nabanggit ko na lumakad siya sa lupa, tulad natin ng mga tao na dito sa lupa. Pero ang kaibahan ng Panginoong Hesus, wala siyang bahid ng kasalanan. Kaya nga nung na-realize natin ito, nung mga panahon, may mga rason tayo na, ay, hindi ako pwedeng magpatawad. Hindi ako magpapatawad kasi matindi ang ginawa sa akin ng kapwa ko na yon. Kung ang Diyos nagpatawad, ako'y tao lamang. Di ba yung mga reasoning natin that time? Tao lang ako nagkasala. Alam niyo po, nung pinasa natin ang Word of God, yes, tao tayo. Yes, tao. Pero ang pinapaunawa sa atin dito, kung ikaw ay nakipag-unite kay Christ, hindi na ang gusto mo dapat ang nasusunod.
Kaya nakipag-isa, ibig sabihin, pinapaliwanag ko po ito lagi sa atin, na nakipag-unite, hindi na ikaw. So, ibig sabihin, kung ang puso mo'y masuwayin, dapat hindi na ngayon, dahil napapalitan ng Holy Spirit, ano po? Kaya nga, ang lahat ng ito, sabi doon, nangyayari ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, nananalig ka, nagtitiwala ka, kumbaga naandun yung pananampalataya na nakipag-unite ka kay Christ. Kaya tinatawag na faith, pananampalataya. Hindi mo siya nakikita pero naniniwala ka. Ngayon, yung faith na yun, kailangan natin sabay ng gawa. Ano po? Kaya sinasabi doon, ang pananampalataya ay kailangang may gawa. Dahil ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, useless. Ibig sabihin, nakikinig tayo, nagbabasa ng Word of God. Kung hindi natin ito i-apply, wala itong kapangyarihan sa ating buhay. Kung patuloy lang pakikinig, pero hindi mo sinasagawa ang iyong napapakinggan, useless. Pero sa panahon na pinapakinggan natin ito at sinasagawa natin ang instruction ng Diyos, doon nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pananampalataya na may kalakip na gawa. So, ibig sabihin, kapag dumating yung mga bagay na nafe-feel mo ng, nakakaramdam ka na naman ng pagkainis sa iyong kapwa, o nakakaramdam ka naman pagiging selfish, doon mo gagamitin yung kapangyarihan ng Diyos na pinaunawa sa atin, na sinasabi doon, ang ibinigay ko sa inyo ay kapangyarihan. Anong sabi doon? Ang kapangyarihang inyong tinanggap ay hindi ito kahinaan ng loob, kundi kapangyarihan. At ano pa? Pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, meron tayong power na mapigil yung gusto natin, ano? Pero kailangan talagang susupilin natin ang ating sarili. Na kapag dumating na yung point na naando na naman yung mga pagpasok na mga hilig ng laman, doon mo i-act yung faith. Yan yung pananampalataya, may kalakip ng gawa. Doon mo siya isasangga, doon mo siya haharangan. At ano ang panglaban natin sa bagay na yon? Malinaw po, kasasabi lang nung isang araw, gamitin natin ang salita ng Diyos na tagapagsanggalang sa nagliliyab na palaso ng kaaway. So, ibig sabihin, kapag inatake tayo sa isip, sa pananalita, o sa gawa, nakikita natin iba na naman direksyon ng ating galawan, doon mo i-apply yung mga pinuro sa iyo mula sa Espiritu ng Diyos, sa salita ng Diyos. I-apply mo yun hanggang sa, kasi dumating po ako sa point na ganyan, na talagang, siyempre nandito, buhay tayo, tao tayo nabubuhay tayo bilang tao, pero kung habang inaalala natin na yung patungkol sa sinabi ng Panginoon, na hindi na ikaw, kundi dapat si Kristo ang nabubuhay sa inyo. So nagkakaroon tayong doon tayo na kumbaga, naalala natin, yes Lord. Kaya doon ka nakontrolin yung mga gusto mong dapat gawin. At doon tayo tinutulungan ng Diyos na ma-overcome ang ating kahinaan. Kaya nga lagi nating aalalahanin yung salitang ito, dahil ang trabaho ng Holy Spirit, siya po ay nagpapaalala sa atin. Honestly, sa lahat sa atin, kapag mali ang nag-uudyok na mali, may espiritu baga, may budhi baga tayo. Nararamdaman mo yun na mali. Pero ang kadalasan kasi bakit nagkakamali ang tao? Dahil alam ng mali ginagawa. Yung trabaho ng Holy Spirit po sa atin, nagre-remind. Alam natin yan sa puso at isipan natin. Kapag mali ang ating ginagawa, something na mararamdaman mo yun, na may nag-uudyok sa yung wag mong gawin. Pero minsan, sa katigasan ng ulo ng tao, hindi pinapakinggan ang udyok ng Holy Spirit na sinasabing mali, wag mong gawin. Ginagawa nila yon. Kaya doon nahuhulog ang tao sa pagkakasala. Never pong nalilate, hindi nahuhuli ang reminder ng Holy Spirit, dahil ang Holy Spirit, tinanggap natin yan, nandiyan sa puso natin. Kaya nga doon sa nabasa natin, ang Holy Spirit, itong budhi, konsensya, kumbaga, yung budhi natin, ginagamit ng Holy Spirit na nagpapaalala sa atin, there's a time na makikita mong may naisip kang parang hindi kalooban ng Diyos, automatic ang Holy Spirit nagsasalita sa ating puso. So yan po. At tulad ng sanay dito, sa pagiging masunurin po ng Panginoong Hesus, na hindi niya inisip ang kanyang sarili, ito nakalagay dito sa verse 9, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Hesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa lupa, nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.
Kaya nga siya, naging ano siya, doon siya, nung umakyat sa langit, talagang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama ang kapangyarihan. Pag ito, katulad ng nasabi dito, ang lahat ng tao ay luluhod sa kanya at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng magpahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Diretso po. Mga ulirang anak ng Diyos. Lahat tayo, sabi ng salita ng Diyos, sino mang tinanggap sa ang Panginoong Hesukristo ay inaring anak ng Diyos. Nandiyan sa John 1:12. Ano po? So, lahat tayo na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, tayo yung mga inari ng Diyos. Kaya kung tayo yung mga inaring anak ng Diyos, ito ang kanyang sinasabi dito, maging ulirang anak ng Diyos. Okay? Verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, si Pablo po ang nagsasalita nito, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Kasi si Pablo po ang naging mentor, tagapagturo doon sa mga hintel. So, sinasabi niya dito, kung kayong nung panahon na naandyan ako, naging masunurin kayo, mas higitan nyo pa ngayon na ako'y malayo sa inyo, kasi nakulong nga dito si Pablo. Sabi dito, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ito po dito natin natuklasan na totoong yung pag-ibig sa Diyos, paggalang sa Diyos ang naglalayo sa atin sa pagkakasala. Dahil katulad ng sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. Yun po ang pinakasalita ng Diyos. Kaya kung tayo patuloy sumuway, tingnan niyo po, kaya nga inano dito pag-ibig. Kapag mahal mo ang isang tao po, ginagawa mo ang lahat ng pagsasakripisyo para sa iyong minamahal. Di ba? Lagi mong iniisip, ano kaya mabili ko sa ganito? Ano kaya maibigay ko sa... Kasi ang iniisip mo yung kaligayahan ng iyong minamahal. Kaya dito pinaunawa sa atin, una ang Diyos, pinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, prinayoridad tayo ng Panginoong Hesus. Ngayon sa atin naman, vice versa, ibig sabihin, parang katumbas ng pag-ibig ng Diyos. Nasusukat po ng Diyos ang ating pag-ibig kung sinusunod natin ang kanyang utos. Hindi ito ibig sabihin na, every Sunday nasa church, kumakanta kang I love you Lord. Kung hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos, napakalinaw po dito. Hindi ito ang basihan ng Diyos. Kahit ibigay mo ang buong sahod mo o anumang mga bagay na ibigay mo sa simbahan, hindi yan ang basihan na mahal natin ang Diyos. Kundi ang basihan ng Diyos na mahal natin kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At tulad ng sinasabi dito, may anong sabi dyan? Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang. Kasi magkalakip ito. Kapag ginagalang mo ang tao, sabi na natin sa tao muna, kapag ginagalang mo ang tao, ibig sabihin mahal mo ang tao. At kapag mahal mo ang tao, siya po ang priority mo. Kung ano ang gusto niya. Dahil ayaw mo sang saktan eh. Diba? Kaya nga nagsasakripisyo tayo sa mga minamahal, mahal natin anak, mahal natin asawa, o sino man kapatid. Tayong nagmamahal ang nagsasacrifice. So yun ang pinapakita sa atin dito. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa kung mahal natin ang Diyos. Katulad ng dito, lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos ang dapat gawin natin. Hindi yung half-half. Hindi yung half-half. Katulad ng sinabi ng isang linggo, huwag niyong sasaktan ang banal na espiritu. Ibig sabihin, kasi ang Holy Spirit nakakasuri ng ating isip, nakakaalam ng ating binabala, kasi nandito siya sa heart natin eh. So hindi man natin banggitin, nababasa niya ang ating isipan, anong binabalak mo. Nasusuri niya rin kung ang priority mo, katulad ng pagsunod sa Panginoon. Lord, gusto kitang maparangalan, at tulad ng bilin mo sa amin, mas pahalaga namin aming kapwa kaysa aming sarili. So bagay na yun, kahit hindi mo yan banggitin, nasusuri ng Diyos ang iyong isipan at puso. So katulad ng sabi po dito, lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kaya kung kayo po, tayo, ibig sabihin, kung ang laging laman ng ating isip ay gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos na tulungan tayo, kahit tayo tinutulungan na mapabanal at makaahon doon sa ating mga bagay, na kung saan ang ating mga naging kahinaan noon. Dahil, sabi dito, katulad, balikan ko po, dahil sa pag-ibig.
Kaya nga ang kabuuan ng pag-ibig, ang lahat ng pag-ibig, magagawa mong lahat dahil sa iyong pag-ibig. Ano po? Kaya sabi diyan, lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Very clear po ito. Ang Diyos ang naglagay ng desire. Gusto mong makasunod sa kalooban ng Diyos? Siya ang naglagay noon. At siya rin ang nagpapatupad noon. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Pinapaunaw dito. Hindi mo maipagmamalaki. Uy, nabanal ako kasi ganito. No. It's all about God. Kaya kasabi dito, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin. Ibig sabihin, mag-desire. Sa inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So kung tayo po nakakagawa ng mabuti, ang Diyos ang naglagay nito sa ating puso. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki. Ay, ang bait-bait ko. Ang galing-galing ko. Hindi. Dahil mismong ang Holy Spirit po ang naglagay niyan at siya rin ang nagpapatupad ng mabubuting gawa. Kaya nga yung verse na delight yourself in the Lord, di ba? And He will give you the desires of your heart. Ibig sabihin, ilagay natin ang kasi lahat ng mga desire na mabubuti galing sa Diyos. Ngayon, kung nagdi-desire tayong magamit ng Diyos, nagdi-desire tayong makagawa ng mabuti, iyan ay galing sa Holy Spirit. Siya ang naglagay at siya ang nagpapatupad. Kaya katulad nito sa atin, yung ginagawa natin dito sa Living by Faith, katulad po sa amin, ng mga leaders dito, yung ginagawa namin na lahat puro sa inyo. Kumbaga, talagang pinapriority na lahat sa inyo lagi ang ginagawa namin. Ngayon, hindi kami pwedeng magmalaki dahil hindi ito galing sa amin. Dahil lahat ng mabubuting desire, ang Diyos ang naglalagay sa puso namin, at siya rin ang nagpapatupad. Amen? So, napakalino po. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin. Si Lord ang nagbigay ng mabuting desire sa iyong puso, kaya ka naglilingkod. Ngayon, ang Diyos din ang naglagay sa iyong puso, kaya ka nandyan. Nakikinig. Kaya nga, ibig sabihin, kung ano mang ginagawa natin, lagi dapat ang papuri sa Diyos, hindi sa tao. Kasi kung tayo nakakagawa ng mabuti, ang Diyos ang naglagay at siya rin ang isinasagawa niya ito ayon sa kanyang kalooban. Napakalinaw po, tandaan natin ito. Walang sino man, kahit sino man, hindi siya pwedeng magmalaki o nakakagawa ako ng mabuti. Mabuting tao ako, no. Ang Diyos ang naglagay, sabi dito sa 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen? Walang sino mang makapagmamalaki na siya ay gumagawa o tumutulong dahil mabuti siyang tao. Ang Diyos ang naglagay at yung nilagay na yun na desire, ang Diyos ang nagpapatupad. Napakalinaw po ito. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Sa simbahan, kadalasan, kung hindi ito naiintindihan, kaya nga nagrereklamo ang mga miyembro or let's say mga workers. Ako lagi na lang, pagka umaga ako na lang, lagi ganito sa akin na lang. Kaya nagtatalo-talo. Pwede naman bang siya naman lagi na lang ako ganito, ako. Tingnan nyo po. Ang sabi dito, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Kasi tinuruan tayo ng salita ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, gawin ninyo ang lahat para sa Diyos, which is tinuro sa atin nung nakaraang araw. Diba? Gawin ninyo ang lahat para sa Diyos at hindi sa tao. Kasi kapag ginagawa ng tao, yung kanyang ginagawa para sa tao, upakitang gilas sa mga kasamaan, talaga pong magrereklamo yan. Makakaramdam yan na, kumbaga, napapagod. Kasi, bakit ako na lang lagi? Bakit sila hindi? Pero katulad ng sabi dito, gawin ninyong lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Diba? Kasi yan ang kalakaran dito sa lupa bilang mga tao. Naiinis ang tao kapag siya na lang laging siya, kaya nagrereklamo. Sa simbahan, lagi na lang ba ako mag-aayos ng upuan? Ako na lang ba mamamaliki? Lagi ako na lang ba magluluto? Ako pa naglilinis? Ako na nagpipreach? Diba?
pero pinapaunawa po sa atin, gawin natin ang lahat ng walang reklamo. Kung alam mo sa Diyos mo ginagawa ang ginagawa mo, hindi ka magko-complain dahil alam mo na sa Diyos mo ginagawa. Diba? So, itong mga bagay na to po, makikita natin ito sa karamihan na maraming complain, nagko-complain kasi ginagawa nila yon, hindi naunawa na gawin mo para sa Diyos ang yung ginagawa para wag kang magreklamo. Si Lord ba, kung kaharap mo magrereklamo ka? Hindi baga. Kaya yun ang tinuturo sa atin, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito para sa Diyos. Okay? Para hindi ka nagrereklamo. At sabi dito, kasi nga, sabi dito, upang, basahin ko pong muli, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot. Okay? Nandito tayo sa mundong opposite lagi ang kaisipan ng mundo sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Ayan po, bilang believers, I'm sorry po, medyo mahaba ito. Standby lang kayo, Dahil napakaganda ng topic na to. So, kasi ang sanlibutan, 'di ba? Katulad ng pinaunawa doon nung isang araw, ang mga empleyado dito sa lupa, magaling lang pakitang gilas kapag nandiyan ang boss, 'di ba? Or kumbaga nandadaya na kumbaga mandaraya nga, daya sa trabaho, daya sa anumang bagay. Pero pinapaunawa dito, gawin natin bilang ilaw, bilang believers, gawin natin ang mabuting katulad ng instruction nito upang lumitaw sa mga unbeliever natin. Naiiba kayo mga Kristiyano upang sa ganon, kapag nakikita nila ang ating pagkilos na mabuti, ang napararangalan dito ay ang ating amang Diyos sa langit. Hindi yung Kristiyano kang naturingan, tapos linggo-linggo ka na sa simbahan, kapag naandoon ka sa mga taong kahalubilo mo, ay ang sama-sama ng ugali mo. Hindi pwedeng ganun kasi nga pinaunawa sa atin ni Apostol Pablo, kapag ganun ang attitude ng isang believer sa gitna ng mga unbeliever, anong napupulaan? Ang pangalan baga ng Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos? Sinasabi nila, mga praise the Lord, amen yan, kita mo na kung paano yan umasta. Diba? So, ibig sabihin, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, maging uliran kayo, magningning kayo sa kalagitnaan ng maraming mga unbeliever upang ang inyong liwanag ang makita at mapapurihan ang inyong Diyos, Ama sa langit. Kasi habang ginagawa natin po ang kalooban ng Diyos, napararangalan ang ating Ama. Pero kung ang mga attitude natin bilang believer ay ang sama-sama ng mga ugali, napupulaan baga o Kristiyano yan, pero laging nasa simbahan, pero tingnan mo ang ugali. So dito po tinuturuan tayo, sa gayon magsisilbi kayong ilaw, iming liwanag, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan, habang ipinapahayag ninyo ng salitang nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Kasi si Pablo po, makita natin, grabe po ang tinamasa talagang paghihirap ni Pablo, alang-alang sa salita ng Diyos na ma-spread niya ito sa atin, at tayo nga hanggang ngayon naabot baga tayo ng salitang ito. So, verse 17, kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya maggalak din kayong bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. So, diretsuhin ko po ito para matapos na tayo dito. Sina Timoteo at Epaprodito. Okay? Sabi dito sa 19, umaasa ako sa Panginoong Hesus, makakapunta ako agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikipag-isa sa aking damdamin sa pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Yan po yung mga selfish, puro na lang ako, sarili ko lagi. Hindi po. Tinuruan tayo, laging pas higit nating pahalagahan ang ating kapwa kaysa ating mga sarili. Ang inaatupag lamang ng iba, at tulad ng sabi sa 21, ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak
sa kanyang ama. Dito pala makita po natin ang unity ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga binabala kong puntahan siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makapunta riyan sa lalong madaling panahon. Iniisip kong kailangang papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na sabik siya sa inyong lahat, nag-aalala siya na baka nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Ito po mga sulat ito ni Pablo na pinapaabot doon sa totoong siya ay nagkasakit at muntik nang mamatay, subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga, dito po pinaunawa dito na ang buhay natin sa Diyos nagmumula. Kita niyo po katulad nitong nangyari dito kay Epaprodito na muntik nang mamatay pero dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay para sabi dito upang hindi lamang kay dito kundi para hindi na madagdagan ang kalungkutan ni Pablo, di ba? Kasi kung namatay si Epaprodito, lalong idadagdag yun sa kalungkutan. Kaya sabi dito, sabi niya, subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga nais ko makapunta siya na siya riyan sapagat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya nga tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Yan yung mga sacrifices po ng mga lingkod ng Diyos. Katulad si Pablo, talagang kinalimutan nila ang kanilang buhay para sa mga tao na maabot ng salita ng Diyos. At tulad ng sabi ko, hanggang sa atin naabot tayo ng aklat na ito na ginawa ni Apostol Pablo. Ayan. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang hindi ninyo kayang gampanan. So, ayan. Tinulungan si Pablo ni Epaprodito. So, dyan po tayo magtatapos. Purihin ang Diyos. At medyo, na po. So, let's pray. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Closing prayer na tayo. Hallelujah. Salamat po aming Diyos sa iyong mga paalala sa amin na dapat kaming maging katulad ng Panginoong Hesus na gayahin namin siya bilang aming pinakita nyo po dito na siya ang pinakapanganay na nangyaring dito sa lupa dahil siya ang tao, naging tao tulad namin naging tao pero hindi siya nagkasala dahil ang sinusunod niya lamang po ay ang kalooban mo. Kaya tulungan nyo po kami o Diyos na tulad ng sinasabi mo dito, tularan namin si Kristo. Alam po namin na magagawa lang namin ito sa tulong ng iyong kapangyarihan, sa tulong ng iyong banal na espiritu at pinaunawa nyo rin po sa amin dito na ikaw ang naglalagay ng magagandang bagay sa aming puso at ikaw din ang nagpapatupad ng aming mga dinidesire upang magawa namin ang kalooban mo. Kaya lahat ng papuri o Diyos, pasasalamat ay patuloy naming ibinibigay. Salamat po sa kahabagan mo sa aming lahat. We love you, Father God. We praise you at ang lahat po ng dalangin namin ito ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Hanggang sa Sunday po. Muli. Bye-bye. God bless.